Sa Ebanghelyo, si Zacarias at ang kanyang kanyang may bahay na si Elizabeth ay tumanda ng kakahintay bago sila nabigyan ng supling. Kaya nung ibalita ng anghel ang katiyakang sila'y magkakaroon na ng supling, di makapaniwala si Zacarias. Sa dahilang matanda na sila at baog pa si Elizabeth na kanyang asawa. Sa ating salita ngayon, ang pagbabae ay hindi na manganak. Marahil siya ay menopause. Tama ba? Menopause bang tawag doon? Nag-menopause daw. Tinignan ko nag-research ako, ang menopause daw ay pag dumating na yung panahon na hindi na kayo, parang iniwanan na kayo ng regla. Tama ba yun? Menopause na. Si Zacarias naman, sa lalaki, ano naman ang tawag sa taong andropause? Ay, abang ko kung ano yung andropause. Pwede bang menopause, kinapos na lang? Sa sensya, ganun po talaga ang findings ng science, no? Pag dumating talaga sa katandaan, hindi na siya manganganak ang babae. Pero ang lalaki, patingin ko hanggang kaya pa ng tuhod eh. Marahil nakalimutan ni Zacarias na bago pa itong nangyari sa kanila ni Elizabeth, may nauna na nakaranas ng kaparehong karanasan na tumanda na hindi nagkaanak. Doon sa unang pagbasa, natunghayan natin ang kwento ni Manoah. Si Manoah at ang kanyang may bahay, hindi binanggit ang pangalan, no? Nasa kabila ng kanilang katandaan, nabiyayaan pa rin sila ng anak. At ang taniyag na si Samson. At ganun din sina Abraham at saka si Sarah. Di ba? Matanda rin sila na hindi nagkaanak. At hintay sila na magkaanak. Tapos yun na nga, binigyan pa rin sila ng anak, si Isaac. Ano ang pinagkaiba ni Zacarias sa mga ninuno niyang sina Manoah at Abraham? Na parehas naman ang sitwasyon at sila din ay binisitang ng anghel at sila din ay sinabihan na sa wakas magkakaanak na sila. Si Zacarias ay di naniwala. Samantalang si Abraham at saka si Manoah, walang problema. Go na go sila. Yes na yes. Si Zacarias ay di naniwala kaya siya ay pansamantalang pinatahimik. O siguro sa termino natin ngayon, pinag-retreat. Nakaranas ba kayo mag-retreat? Di pa nag-retreat tayo, pumupunta tayo dun sa malayong lugar na tahimik. Di ba? Minsan sa Tagaytay, minsan sa Baguio, ganyan. At pumapasok tayo dun sa retreat house na kung saan talagang may katahimikan at dun tayo ay magmuni-muni. Sa Zacarias naman, wala pa namang retreat house nung panahon nila, siya ginawang pipi, hindi na makapagsalita, hindi tahimik din. Hindi ito parusa, kundi para makapagmuni-muni siya, no? Ng tahimik. At layon nito ay para ma-assess niya na maigi ang kanyang sarili at ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa katahimikan, maaring napag-isip-isip at napagtanto ni Zacarias na sa buhay pananampalataya, upang hindi tayo mainip sa paghintay, kung ano man yung ating hinihintay para kay Zacarias ang anak, at di tuluyang nawalan ng interes o gana, ituon ang pansin hindi sa orasan o sa kalendaryo ng dumaraang oras at panahon sa buhay.
Ang tawag po ng panahon at oras sa lingwahe na sa Griego ay, sa Greek no, language ay chronos. Chronos. Bagkus, ituon ang pansin sa biyaya ng presensya ng Diyos na laging napapanahon o lilitaw at mananatili sa tamang sandali. O, sa Grego, sa lingwahe ng Grego, ito yung tinatawag nilang kairos. Kairos, tamang panahon, tamang sandali. At ang bawat yugto na ating paglalakbay, ito'y paglalakbay pananampalataya, alam natin na sa paglalakbay natin, mayroong kahapon, may bukas, at may ngayon. Ito ang mga yugto. Yugto na paglalakbay sa pananampalataya ay may daladalang biyaya. So matuto sa aral na dulot ng nakalipas. Harapin ang parating ng may pag-asa. At yakapin ang kasalukuyan ng buong isip at buong puso. Ayan. So, siguro ilagay po natin to sa ating mga personal na karanasan, no? Para mas mainumaan natin ito. O, sa ating mga paghihintay, sa dapat nating hintayin, yun na nga po, huwag masyadong nakatuon doon sa orasan. Halimbawa, ito, naghihintay kayo na matapos ang misa, matapos ang homiliko, tingin kayo na tingin doon sa orasan ninyo. At habang tingin kayo na tingin sa orasan ko, hinahabaan ko ang aking homily lalo. Pero hanggat nakatingin kayo na ganyan, attentive kayo at nakikinig kayo, mas nainggan niya ako na, ay, okay na. Pwede na. Di ba? O kaya kapag kayo nag-birthday, pag kayo nag-birthday, pag sinurprise kayo, iba ang magiging kalalabasan sa inyo kaysa yung plinano na sinabi na sa inyo ahead of time na ito ang gagawin sa birthday ninyo. Di ho ba? Pag sinabi kasi nila sa inyo na ito na gagawin sa birthday ninyo, siyempre ang isip ninyo ay kayo ay nag-iisip ng mga kung ano-ano. No? Siguro bonggang-bongga ang kanilang gagawin sa birthday ko. At pag dumating ang birthday mo at hindi tumugma yung nasa isip mo, yung expectation mo doon sa ginawa sa'yo, you get frustrated. Di ba? Ay, ganun lang. Di ba? Pero kapag surprise, hindi sinasabi sa'yo, biglang bigyan ka ng birthday niya, pa-birthday na surprise, minsan, napanganga tayo. Di ba? Kasi hindi natin inaasahan at dumating. Minsan, gaano man kasimple ang inanda para sa atin, talagang abot-abot sa langit ng ating tuwa at galak. Eh bakit? We value so much because we never expect it, but it comes. It comes. No? Hindi na tayo nag-iisip na kung ano-ano pa. Basta dumating, ano man ang dumating, handang-handa tayo, bukas ang puso at isip natin tanggapin dahil pinapahalagan ang ating birthday. Ayan. So siguro ito po, marahil kay Zacarias, dito po siya gikinapos. Ay sinabi naman talaga Ebanghelyo na sila po talaga ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Walang problema doon. Kaya lang yun lang nga, baka is a matter of focus. Kung nakafocus ka doon sa time nga, sa chronos, ganun na mangyari sa'yo. Hindi ka makakapaniwala. Parang nakasara ng pintuan ng puso at isip mo. Sabihin mo, wala yun, tagal-tagal ko namang ngayon pa, etc., etc. Ay, imposible yan. Pero ito pinatunayan sa atin ng Panginoon na para sa Kanya walang imposible. Sa taong handa, kung ang ginagamit ay kairos, ninanamnam ang bawat sandali, ninanamnam ang presensya ng Diyos. Ito yung naramdaman ko nung ako'y nag-ordain. Di alam natin, di ba, ang pagpapari ngayon 10 taon, minimum.
Minsan kami 12 years nga eh. 12 years bago ma-ordain. Ah? So, para sa iba, ang tagal-tagal naman yan. Oo, matagal talaga kapag binibilang-bilang mo. Kasi nakatuon ka doon sa Kronos. Pero kami nasa loob, nag-enjoy kami. We enjoy every minute of our stay in the seminary. Hindi namin napapansin, napakabilis pala ang panahon. Parang nung na-ordain kami, kala namin, parang kailan lang tayo pumasok sa seminary at eto na, narating na natin ang tugatog ng ating pag-aaral. No? So we are so excited. That adds to the excitement. Ito po siguro ang pagdating ng Panginoon. Alam naman natin na darating siya. Pero kapag sinabi kaya sa atin kung kailan siya darating, ang petsa o exact lahat isasabihin na detalye, siguro wala nating sense of surprise. Pag nawala ang sense of surprise, kung ano-ano pang naisip natin. Di ba? Na pagdating ng Panginoon, dumating na pala, hindi pa natin napapansin. Kaya yung nangyari kay Zacarias, maaari di mangyari sa atin. Di ba? Hindi agad tayo naniniwala. Pero buti naman, pinatahimik ng Diyos si Zacarias. That's good for him. Tama din yon. Pinatahimik, pinag-retreat, ika nga. At doon, nakabawi din naman. Nakabawi din naman. Di ba? Yun po sana ang pag-iisipan natin sa ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Namnamin ang presensya ng Diyos every moment of our life. Ngayon, iwanan ko lang po ito na palaisipan po ninyo. Balikan po ninyo yung mga karanasan ninyo na kaparehas o kahawig doon sa karanasan ni Zacarias at Elizabeth. Maaaring hindi naman anak hinihintay ninyo, basta something very significant to you na hinihintay ninyo. No? Ano ba ang paghanda na ginawa ninyo? Ano ang pagtugon ninyo sa panawaga sa hamon ng paghintay na naghihintay ng ninanamnam ang presensya ng Diyos? Ayan, mag-iiwanan ko sa inyo yan na pagninilayan ninyo. No? Hindi ko na masyadong habaan kasi baka marami na kayong narinig dito na mensahe sa homily, baka kayo'y magka-mental indigestion niya. Yun lang muna. Okay ba? Okay. Tuloy na po tayo sa ating misa.